Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 131. Itinaas ni Nigel ang singsing at iniabot sa kanya. Kunin mo na lang itong singsing. In-order ko ito lalo na para sa iyo. Hindi ko kaya. Ito ay masyadong mahal, hindi ko kaya. Dapat mong itago ito para sa iyong sarili. Maaaring magamit ito sa hinaharap. Tinanggihan niya ito na may ngiti sa labi. Lagi mong ginagawa ito. I just want to give you the best, pero lagi mo akong tinatanggihan. Maaari ka bang maging mas mababaw at may pag-iisip sa pera, Anastasia? Dapat ay mag-enjoy ka man lang kapag binibigyan ka ng mga tao ng mamahaling bagay. Tumingin sa kanya si Nigel na may halong galit sa mukha. Nakangiti siya habang nakasandal sa sofa. Nagulat siya nang mapansin niyang medyo pinagpapawisan siya. Masyado siguro akong kinakabahan nung nasa stage ako. Makatuwiran iyon dahil napakaraming tao sa karamihan. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ang telepono ni Nigel. Itinaas niya iyon para makitang tawag iyon ng kanyang ama. Hoy, tatay. Nasaan ka? Medyo matigas ang boses ni Jonathan. Nasa private room ako, dad. May problema ba? Tanong niya. Malaking bagay ang marriage proposal. Hindi ba dapat ay pinag-usapan mo muna ito sa amin? Ikinalulungkot ko na ginawa ko ang desisyon sa aking sarili, ngunit sigurado akong alam mo kung gaano ko gusto si Anastasia, sagot ni Nigel sa medyo humihingi ng tawad. Pag-uusapan natin ito sa hinaharap. Hinahanap ka ngayon ng lola mo, kaya dapat mo siyang puntahan. Utos ni Jonathan. Okay, sagot ni Nigel bago bumaling kay Anastasia. Hinahanap ako ng lola ko, Anastasia. Sabay-sabay natin siyang salubungin. Mamahalin ka niya. Hindi alam ni Anastasia ang sasabihin. Sa tingin ko ay hindi alam ni Nigel na nakilala ko na ang kanyang lola. Mauna ka. Kailangan ko ng ilang oras para kumalma. Masyado akong kinakabahan kanina, nakangiting sabi niya. Natakot ba kita? Nagmamadaling lumapit si Nigel na may dalang bote ng tubig. Dito, may maiinom ka. Binuksan ni Anastasia ang takip ng bote at humigop sa kanyang tubig bago hinikayat siyang puntahan si Harriet. Bilisan mo, hanapin mo ang lola mo. Sige, magpahinga ka na lang dito, at babalikan kita saglit, okay? Binuksan ni Nigel ang pinto at umalis pagkatapos noon. Sabay-sabay na gumaan ang pakiramdam ni Anastasia, at lumunok siya ng ilang subo ng tubig bago idinikit ang kanyang palad sa kanyang pisngi. Ramdam niya pa rin ang pag-aapoy nito maliit, malamang namumula pa ako. Samantala, ang party sa labas ay sobrang nangyayari pa rin. Ang panukala ay nagpasigla sa lahat, at lahat ay naghuhula tungkol sa background ng pamilya ni Anastasia. Malamang na mayroon siyang ilang kahangahangang background ng pamilya o mga koneksyon. Kung hindi, ang young master ng Manson family ay hindi magsisikap na mag-propose sa kanya. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa mga Tillman, bagaman. Ang ilan sa mga babae ay nagkukwentuhan habang sinusubukan nilang hulaan ang pagkakakilanlan ni Anastasia. Nakita ko ang pagiging friendly niya kay Old Madam Presgrave kanina. Sa palagay ko ay lihim siyang nagmula sa isang mayamang pamilya. Sabi naman ng isa. Totoo iyan. She's beautiful and sexy, but we just don't know kung anong industriya ang kinasasangkutan ng pamilya niya, komento ng iba. Sa sandaling iyon, isang babae ang sumabad sa mga salita ng karamihan. Oh, parang kilala ko yung babaeng niligawan kanina. Iilan sa mga babae ang umikot ng ulo para makita ang isang nakababatang babae na may hawak na baso ng alak. Nakilala ng isa sa mga babae kung sino ang nakababatang babae. Hindi ba't ang Diyos na apo ni Old Madam Presgrave mula kanina? Oh, sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Ang mga matatandang babae ay abala, kaya desperado silang marinig ang lahat tungkol sa nakaraan ni Anastasia. Si Miss Anastasia ay isang regular na taga-disenyo ng alahas mula sa Bergwa Jewelry Atelier. Ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng isang kumpanya na namumuhunan sa mga materyales sa gusali. Medyo normal ang background ng pamilya niya. There's nothing special about her, sabi ni Hailey. Ano? Paano makakatanggap ang isang tao mula sa isang regular na pamilya ng proposal ng kasal mula kay Young Master Nigel? Sabi ng isa sa matatandang babae. Ngumisi si Hailey.
Siyempre may kakayahan siya. Ang paraan ng pagbigkas niya sa kanyang pangungusap ay naging madali para sa iba na hindi maunawaan ang sitwasyon. Parang gumagamit si Anastasia ng ibang paraan para makuha ang puso ng mayayaman. Sa paghusga sa hitsura ng mga babaeng ito, malamang na magkalat sila ng mga alingaw-ngaw tungkol sa regular na background ni Anastasia sa lalong madaling panahon. Tingnan natin kung paano itataas ni Anastasia ang kanyang ulo. Samantala, sinulyapan ni Anastasia ang oras. Past 8 PM na, at naisip niya na oras na umalis siya sa pribadong kwarto at umuwi. Hindi magandang maging sentro ng atensyon ng masyadong matagal, kaya naisip niya na pinakamahusay na umalis sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa sandaling binuksan niya ang pinto ng silid, naramdaman niyang lahat ng tao sa paligid niya ay nakatitig sa kanya. Bagamat karamihan sa kanila ay nagbibigay ng paghanga sa kanya, mas pinili pa rin niyang hindi makita. Ayaw niyang magkaroon ng spotlight. Sa huli, nagpa siya si Anastasia na umalis ng walang paalam. Itinaas niya ang laylayan ng damit niya habang naglalakad patungo sa main door. Kasabay nito, naglalakad si Hailey sa paghahanap kay Anastasia dahil gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ni Anastasia. Nagkataon namang namataan ni Hailey ang kanyang target na naglalakad patungo sa main exit. Aalis na ba siya? Nagulat si Hailey. Kabanata 132. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natagpuan ni Hailey ang kanyang sarili na ginulo ng isang matangkad na figure na lumitaw sa likod ni Anastasia. Pinagmamasdan ni Hailey si Elliot na lumampas sa mga tao patungo kay Anastasia, at isang mapang-akit na titig ang lumitaw sa kanyang mga mata. Itinabi niya ang kanyang wine glass bago sumunod sa likod ni Elliot. Gusto niyang malaman kung bakit niya sinusundan si Anastasia. Kalalabas lang ni Anastasia sa hall nang marinig niya ang malamig na boses ng lalaki na tumatawag sa kanya. Tumigil ka dyan. Bigla siyang lumingon para makita si Elliot na naglalakad palapit sa kanya. Siya ay nagmukhang isang prinsipe sa ilalim ng madilim na liwanag, at ang kanyang nagyayelong liwanag na nakatitig sa kanya ay nakatutok sa kanya habang kinakausap siya nito sa isang patanong na tono. Talaga bang oo ang sinabi mo sa proposal ni Nigel? Masyadong nabigla si Anastasia para makapagsalita ng kahit ano sandali. Nagdulot ng malaking kaguluhan ang buong proposal kanina kaya malamang nakita rin ito ni Elliot. Well, kalimutan mo na. Wala akong ganang magpaliwanag sa kanya. This is my business, she muttered while pressing a button for the elevator. Sa sandaling iyon, kakaunti lamang ang mga waiter na nakatayo sa mga posisyon sa tabi ng pangunahing pasukan. Wala sa mga bisita ang malapit sa kanila. Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata, at mukhang hindi na niya mapigilan ang kanyang emosyon. Hinawakan niya ang braso ni Anastasia bago ito kinaladkad sa isang pathway na patungo sa balkonahe. Walang kalaban-laban si Anastasia sa kanyang lakas, kaya natisod siya sa direksyon na hinihila siya nito. Napasigaw na lang siya at pinaghahampas ang mga braso sa galit. Bitawan mo ako, Elliot. Ngunit tila walang pakialam ang lalaki, at hinailan na lang niya ito patungo sa isang bakanteng balkonahe na puno ng lahat ng uri ng mamahaling halaman. Para itong hardin na walang nakakaalam. Hingal na hingal si Anastasia habang nakayakap. Tinulak siya ng lalaki sa isang sulok bago niya nilapit ang ulo sa kanya. Nagkatinginan sila sa mata ng isa't isa, sapat na ang lapit ng kanilang mga mukha para magkadikit ang dulo ng kanilang ilong. Nang maramdaman niya ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang mukha, galit niyang itinulak ito palayo bago siya pinagalitan. Tapos ka na bang magpakatanga, Elliot? Talagang oo ka sa proposal ni Nigel. Ikakasal ka na ba sa kanya? Medyo malumanay na tanong ni Elliot, ngunit may bahid ng yelo sa kanyang tono. Kung sinabi niya sa kanya na sinabi niya na oo, mawawala ito sa kanya. Bakit ito ay alinman sa iyong negosyo? Inilayo niya ang mukha sa kanya. Dahil nagbabahagi kami ng mga sikreto sa pagitan namin na hindi alam ng iba, paalala niya sa kanya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Pinatunog niya na parang may something talaga sa pagitan nila. Pervert ka lang kasi niyan. Wala akong anumang interes sa iyo, at walang nangyayari sa pagitan natin. Pinatigas ni Anastasia ang kanyang leeg habang sinasabi ang kanyang hindi pagkakasundo. Ang kanyang mapunggay na labi ay mukhang lalo nakaakit-akit sa ilalim ng madilim na liwanag, at si Elliot ay nagkaroon ng pagnanasa na tikman ang mga ito. Biglang sumilay ang galit sa mga tingin ni Elliot nang bigla nitong itinaas ang kamay at pinunasan ang hinlalaki nito sa labi nito sa malupit na paraan.
Ito ang lugar na hinalikan ko, Anastasia. Ayokong hinahalikan ng ibang tao ang parehong lugar, kahit na si Nigel. Ikaw, tinangka ni Anastasia na magprotesta. Gayunpaman, katatapos lang magsalita ng labi niya nang idikit ng lalaki ang kamay nito sa likod ng ulo niya bago lumapit sa kanya. Nawala ang isip niya ng ilang segundo, at ang tanging nagawa na lang niya ay magpakawala ng mahinang helenghing. Para sa ilang kadahilanan, ang halik ng lalaki ay may ilang mahiwagang epekto sa kanya. Ito ay nagpalamig sa kanyang buong isip at katawan, at nag-trigger pa ito ng ilang nakakahiyang reaksyon sa katawan. Gusto niyang sampilan ang sarili sa sandaling iyon. Wow! Ungol ni Anastasia habang itinaas ng lalaki ang kanyang mga braso sa itaas ng kanyang ulo. Ayaw niya sigurong masampal ulit, ha? Nagsisimula na siyang mawalan ng pasensya habang patuloy na hinahawakan siya ng lalaki. Gayunpaman, ni isa sa kanila ay hindi namalayan na may isang taong nanlilisik na nakatingin sa kanila nang may selos mula sa likod ng pinto. Ang taong iyon ay tinago ng isang bungkus ng mga halaman malapit sa pinto, ngunit nagawa pa rin niyang ayusin ang kanyang nakamamatay na titig sa mga ito. Naghihinala lang noon si Hailey na may nangyayari sa pagitan nila, pero sa wakas nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata sa pagkakataong ito. Nakita ni Hailey na sabay na pumasok sina Elliot at Anastasia, at pinagmasdan niya ng walang pag-aalinlangan na hinailan ng lalaki ang babae sa kanyang mga braso. Bagamat hindi marinig ni Hailey ang kanilang sinasabi, nakikita niya kung paano madalas na nagsasapawan ang mga anino nina Elliot at Anastasia. Naghahalikan sila, naisip niya. Katabi lang ang bulwagan. Kakapropose lang kay Anastasia, pero nakikibahagi siya ngayon ng matalik na halik sa isa pang young master ng Presgrave family. Nakaramdam si Hailey ng matinding kirot sa kanyang puso na parang mawawalan na siya ng malay. Paano nagawang akitin ni Anastasia si Elliot? Paano niya nagawang mahulog si Elliot sa kanya? Elliot's going for her kahit alam niyang nagpropose si Nigel sa kanya. Kabanata 133. Saktong may narinig si Hailey mula sa likuran niya. Binuksan niya ang isa sa mga gilid na pinto at umalis sa eksena dahil hindi na siya nang ahas na manatili doon. Ang mga taong pumasok ay ilang bisita na gustong pag-usapan ang negosyo. Kailangan nila ng tahimik na espasyo, kaya pinili nila ang balkonaheng iyon para makapag-usap. Gayunpaman, hindi nila alam na may ibang tao na ang nakakuha ng pwesto. Malapit nang mawala si Anastasia sa puntong ito. Sinisira ba ng lalaking ito ang reputasyon ko? Ngunit tuluyang bumitaw si Elliot sa pagkakahawak sa kanya, ngunit idiniin nito ang malaking palad sa likod ng ulo nito para idikit ang mukha nito sa dibdib nito. Walang pagpipilian si Anastasia kundi manatili sa kanyang mga bisig dahil ayaw niyang makita siya ng iba doon. Saktong pagpasok ng tatlong lalaki sa balkonahe, napansin nila ang mga taong nakatayo sa sulok ng espasyo. Natigilan ang tatlong lalaki nang makita ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa paligid na may nakabaon na babae sa kanyang dibdib. Sinama ng tingin ni Elliot ang tatlong lalaki bago naintindihan ng tatlong lalaki ang sitwasyon. Agad na nakita ng tatlong lalaki ang mukha ni Elliot. Hindi ba iyan ang young master ng Presgrave family? Ikinalulungkot namin sa pag-istorbo sa iyo. Sorry. Agad namang tumalikod ang tatlong lalaki at nagmamadaling umalis. Nang matiyak ni Anastasia na wala na sila, iniangat niya ang kanyang ulo ng galit. Gayunpaman, ang kanyang mga paggalaw ay medyo mabilis, at ang kanyang noo ay tumama sa matalim na baba ng lalaki. Napabuntong hininga siya sa sakit bago siya binigyan ng galit na galit, ngunit ang tanging nakikita niya sa mga mata nito ay isang madilim na pool ng kawalan. Para itong balon na walang ilalim. Isa pa, tila may patong ng yelo na tumatakip sa malalim na balon. Gusto kong tanggihan mo si Nigel. Otherwise, I'll tell everyone about what happened between us, babala ni Elliot. Elliot, hindi mo iniisip na papakasalan kita kahit tinanggihan ko si Nigel, di ba? Maaari mong ipagpatuloy ang pangangarap kung iyon ang iniisip mo. Padabog na lumabas ng balkonahe si Anastasia pagkatapos niyang iluwa ang mga salita sa kanya. Ngunit medyo mabilis siyang naglakad, at natapilok siya sa kanyang gown bago bumagsak sa lupa malapit sa mga halaman. Napasinghap siya sa sakit ng muling nasugatan ang kanyang tuhod. Hinawakan ng lalaki ang mahahabang paa at lumakad para tulungan siya. Bakit ba lagi kang clumsy? Reklamo niya. It's none of your business. Itinulak niya ang kamay nito palayo sa kanya bago tumango.
Matutamba na ba ako kung hindi niya ako hinayla dito? Kasalanan niya ang lahat. Inilabas ni Elliot ang kanyang telepono at nag-dial ng numero habang pinapanood siyang naglalakad palayo. May isang batang babae na naka-gray na evening gown na bumababa ngayon. Gusto kong maghanda ka ng sasakyan para pauwiin siya. Matapos ibigay ang kanyang mga order, hinayla ni Elliot ang kanyang kurbata. Ang bawat galaw niya ay naglalabas ng cool at intimidating aura, na ikinatakot at hinahangaan ng iba. Masyado lang siyang nakaka-eye-catching. Nang makababa si Anastasia, lumapit sa kanya ang manager ng hotel. Uuwi ka na ba, miss? Nagbibigay kami ng mga pribadong driver para sa aming mga bisita ngayong gabi. Nag-aalala lang siya kung paano siya makakasakay sa lugar, kaya agad siyang tumango matapos marinig ang sinabi ng manager. Oo. Aalis na ako. Sumunod ka sa akin, please. Itinuro ng manager ang isang kotse, at binuksan niya ang pinto sa backseat para makapasok siya. Mas nakahinga siya ng maluwag pagkapasok sa sasakyan. Dapat ay tinanggihan ko ang imbitasyong ito sa simula pa lang, hindi ako dapat sumama. Nagawa ni Anastasia na umalis sa kaganapan, ngunit nakasakit siya ng ilang tao ng gabing iyon. Hindi lang niya na-trigger si Hailey, nagalit din siya kay Leah. Nilaibat ni Leah ang lugar habang humihingi ng impormasyon na may kaugnayan kay Anastasia. Gusto niyang ipunan ang lahat ng kaalaman na makikita niya tungkol kay Anastasia. Hindi nagtagal, sinabi ng isa sa mga bisitang babae doon kay Leah na si Anastasia ay isang regular na designer ng alahas mula sa isang normal na pamilya. Si Anastasia ay hindi ang uri ng batang babae na maaaring matugunan ang mga pamantayan ng Manson family sa lahat. Pinatibay nito ang paniniwala ni Leah na sa kalaunan ay siya na ang ikakasal kay Nigel. Hindi niya hahayaang agawin siya ng ibang mga babae mula sa kanya. Si Hailey naman ay nanginginig sa galit. Nang maisip niya kung paano nag-ayos sina Anastasia at Elliot sa isa't isa, pakiramdam niya ay parang may sumaksak sa kanyang dibdib. Samantala, tiningnan ni Harriet ang kanyang apo na si Nigel na may pagtataka. Nag-uusap sila sa isa sa mga kwarto. Talaga bang iniligtas ni Anastasia ang buhay mo, Nigel? Oo, wala ako ngayon dito kung hindi dahil sa kanya, Lola. Masyadong delikado ang aksidenteng iyon. Masisira na sana ako kung hindi niya ako kinaladkad palabas ng sasakyan, sagot ni Nigel sa matatag na boses. Kabanata 134. Agad na idinikit ni Harriet ang kanyang palad sa kanyang dibdib. Sige, kailangan mong itigil ang pananakot sa akin ng ganyan. Tumahimik ka, Lola. Agad namang lumapit si Nigel para hinimas ang likod niya bago ngumiti. Sa tingin mo ba ay magiging mabuting apo si Anastasia, Lola? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Harriet sa kanyang puso. Kaming mga Presgraves ay walang hanggang pagkakautang sa mga Tillman. Iniligtas ng ina ni Anastasia ang isa sa aking mga apo, habang iniligtas ni Anastasia ang isa ko pang apo. Masyado na silang maraming ginawa para sa atin. Gusto mo ba talaga si Anastasia, Nigel? Paano siya? Gusto ka ba niya? Curious na tanong ni Harriet. Oo naman. We've been together for almost 2 years now, and we're really close to each other, sagot niya. Kung ganoon ang kaso, syempre susuportahan ko ang ideya na sundan mo si Anastasia. Pwede mo na siyang pakasalan at alagaan mong mabuti ang anak niya, Harriet uttered. Paano mo nalaman na may anak siya, Lola? Nagulat si Nigel. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito sa hinaharap. Anyway, sana pakasalan mo na lang siya, Nigel. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Harriet. Hindi mahalaga kung sino sa kanyang mga apo ang ikinasal kay Anastasia dahil ang mga Presgrave ay aalagaan ng mabuti si Anastasia hanggat siya ay pumasok sa pamilya. Sa sandaling iyon, binuksan ng isa sa mga staff ng hotel ang pinto para akayin ang isang matangkad at gwapong figure sa silid. Dumating na si Elliot. Sa sandaling makita ni Nigel ang kanyang pinsan doon, binigyan ni Nigel si Harriet ng mahigpit na tapik sa kanyang balikat. Salamat sa iyong suporta, Lola. I'll make sure to turn Anastasia into my wife and your granddaughter-in-law, aniya sa malakas na boses. Magaling. Maghihintay ako na dumalo sa iyong kasal. Huwag mo akong paghintayin ng matagal. Sagot ni Harriet. Ayoko, saad ni Nigel. Pagkatapos, ngumiti siya sa direksyon ng kanyang karibal sa pag-ibig. Dapat mong abangan ang kasal ko, Elliot. Confident niyang sabi.
Nakahanap ng mauupuan si Elliot bago nagpadala ng matinding sulyap sa direksyon ni Nigel. Sabihin mo ulit yan kapag pumayag siyang pakasalan ka. She already said yes to my proposal, mayabang na sagot ni Nigel. Kailangan mong umatras sa pagkakataong ito, Elliot. Iyan ay mahusay. Hihintayin ko ang magandang balita mo, Nigel. Tinapik ni Harriet ang balikat ni Nigel habang nakatingin sa kanya na puno ng saya ang mga mata. Hahanapin ko ngayon sina Mama at Papa, Lola. Nang matapos ang kanyang mga salita, binigyan ni Nigel si Elliot ng isang mahabang, nag-aalalang titig bago lumabas ng silid. Nilinggan ni Harriet ang isa pa niyang apo habang kinakausap ito na may maliwanag na tingin sa mga mata. Wala akong ideya na si Anastasia ang nagligtas kay Nigel noong nakaraan, Elliot. Ang kapalaran ng aming pamilya ay talagang nakatali kay Anastasia. Dapat hayaan mo siyang makasama si Nigel, Elliot. Sinabi ko sa iyo na pakasalan mo siya noong nakaraan, ngunit ayaw mo pa rin. Itinaas ni Elliot ang kanyang tasa para humigop ng tsaa bago sumagot. Okay, sagot niya. Gusto mo ba si Hailey? Gusto mo ba siyang pakasalan? Tanong ni Harriet sa tonong curious. Hindi, sagot niya. Mabuti naman kung ganoon. Maaari kang magbigay sa kanya ng ilang materyal na kabayaran. Medyo masyadong manipulative si Hailey. Hindi ko talaga siya gusto. Si Harriet ay prangka sa kanyang mga salita, at siya ay palaging mahusay sa pagbabasa ng mga tao. Tumango si Elliot, at muling nagpakawala si Harriet. Sa wakas ay magiging bahagi na ng aming pamilya si Anastasia. I'm so happy, sabi niya. Kung alam ni Harriet na pareho ng kanyang mga apo ang nahulog kay Anastasia, marahil ay mas nahihirapan siya. Makalipas ang halos 30 minuto, nakauwi na si Anastasia. Naligo siya at nagpalit ng pajama. Nakaalis na si Francis noon, kaya umupo siya sa couch kasama si Jared sa condominio niya, at sabay silang nanood ng Animal Planet. Ang oras na ginugol niya sa kanyang anak ay nadama na kalmado at mapayapa, ngunit natagpuan ni Anastasia ang kanyang sarili na nawawalan ng focus habang pinapanood niya ang palabas. Ang tanging naiisip niya ay ang mga pangit na bagay na ginawa ni Elliot sa kanya noong araw na iyon. Hindi ako makapaniwalang pilit niya akong hinalikan ng 2 beses sa isang gabi. Paano ako malas? Sino ang iniisip mo, Mommy? Si Mr. Presgrave ba o si Mr. Manson? Ibinaling ni Jared ang ulo para titigan ang ina. Agad na sinubukan ni Anastasia na ipaliwanag ang sarili. Hindi isa sa kanila. Iniisip ko ang trabaho ko. Iniisip pa rin ni Anastasia si Elliot kahit na sinusubukan niyang matulog sa gabi, inis na inis ako. He's occupying my mind kahit wala siya sa tabi ko. Bagong araw iyon kinaumagahan. Kabanata 135. Si Anastasia ay nasa mataas na espiritu nang ipinadala niya ang kanyang anak sa paaralan. Matapos bigyan ng flying kiss si Jared, pumara siya ng taxi papunta sa trabaho. Pagdating niya sa opisina, itinoon niya ang buong atensyon niya sa kanyang trabaho. Nagawa niyang tumugon sa ilang mga email bago umalis para sa kanilang pulong sa umaga. Si Felicia ay medyo mapilit tungkol sa paglulunsad ng mga bagong produkto para sa kumpanya, at ang departamento ng disenyo ay kailangang gumawa ng pinakabagong mga disenyo na makakatulong sa kanilang mga benta. Sa panahon ng pagpupulong, pinuri ni Felicia si Anastasia para sa kanyang trabaho dahil ang mga disenyo ni Anastasia ay nakatanggap ng mahusay na feedback mula sa pangkalahatang publiko. Ang kanyang mga disenyo ay isang magandang tugma para sa merkado, at ito ay ang hit na produkto sa maraming mga tindahan. Gayunpaman, tinanggap niya ang kanyang mga papuri nang hindi masyadong mayabang tungkol dito. Pagkatapos noon ay muling nag-announce si Felicia. Tinawagan lang kami ng Finance Department. Sinabi nila sa amin na ilalabas nila ang premyong pera ng mas maaga sa oras na ito, kaya malamang na ito ay ilalabas ngayong hapon. Dapat mong tingnan ang iyong bank account sa ilang sandali, Anastasia at Alice. Ibinaling ni Alice ang kanyang tingin kay Anastasia nang biglang. May hindi pala kaibigang tingin sa kanyang mga mata. Napansin ito ni Anastasia, ngunit hindi niya ito pinansin dahil hindi niya alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Alice. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Anastasia sa opisina. Maya-maya, narinig niya ang notification ng kanyang bank account. Binuksan niya ito upang makita ang 70. Diyos ko, hindi ko inaasahan na ang departamento ng pananalapi ay magiging masigasig sa pamimigay ng pera. Deserve nila ang malaking thumbs up.
Nadama ni Anastasia ang higit na motibasyon na magtrabaho pagkatapos matanggap ang premyong salapi, at natapos niya ang 3 draft ng sabay-sabay. Nasiyahan pa siya sa kanilang tatlo. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ang kanyang landline. Hello. Kinuha niya ang tawag. Hello. Si Anastasia ba ito? Gusto kong sabihin sa iyo ang ilang balita sa loob. Si Elliot ang nag-ayos para manalo ka ng premyo. Kung umaasa ka sa sarili mong kakayahan, makakamit mo na ang pangatlong pwesto. Hindi ka kailanman makakakuha ng unang lugar sa iyong pamantayan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Anastasia. Sino ka? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang sinasabi ko sa iyo ay totoo. Nakuha mo lang ang premyong ito dahil kay Elliot. Siya yung tumawag sa chairman ng company ko. Pwede mo siyang tanungin kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko. Karamihan sa mga hukom ng kompetisyon pati na rin ang organizing committee ay alam ang tungkol dito. In-end ng lalaki ang tawag pagkatapos noon. Tulala pa rin si Anastasia, pero ramdam niya ang pag-init ng mukha niya. Naririnig niya ang pagpintig ng kanyang tenga na parang may nagbigay sa kanya ng hindi nakikitang sampal. Ito ay totoo. Si Elliot ang nagbigay sa akin ng premyong ito. Hindi ko talaga deserve ang lahat ng perang ito. Parang kumukulo ang buong katawan niya, at ramdam niya ang tibok ng puso niya ng mas malakas kaysa dati. Kinuha niya ang phone niya at walang pagdadalawang isip na lumabas ng opisina. Si Alice ay nakaupo sa tabi ng bintana, at ibinuka niya ang kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti nang makita niya si Anastasia na papalabas ng opisina. Aangkinin pa ba niya ang cash prize para sa kanyang sarili ngayon? Napaisip si Alice. Matapos ang nangyari kay Ben dati, nakipag-ugnayan si Alice sa kanya para humingi ng ilang balita sa loob tungkol sa premyo. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya sa isa pa sa mga internal na manager para tulungan siyang gawin ang tawag na iyon. Hindi papayag si Alice na mas makilala pa si Anastasia kaysa sa kanya ideally. Gusto ni Alice na maging viral ang buong insidenteng ito para masira ang pangalan ni Anastasia. Huminga ng malalim si Anastasia pagkarating sa elevator. Nagpasya siya na hindi na siya kukuha ng pera. Maging ang trepeo ay parang isang uri ng kahihiyan sa kanya. Kung gagamit si Elliot ng ganoong asal para pasalamatan ako, hindi ko talaga tatanggapin ang kanyang mabuting hangarin. Nang makarating si Anastasia sa opisina ng presidente, kumatok siya sa pinto. Come in, sabi ng malalim na boses ng isang lalaki. Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Elliot na nakaupo sa opisina. Tila sobrang abala siya dahil tambak ang mga dokumentong nakatikip sa kanyang mesa. Ikaw ba ang bumunot para makuha ko ang premyo na natanggap ko? Sabihin mo sa akin ang totoo. Hinampas ni Anastasia ang kanyang dalawang kamay sa kanyang mesa habang sinusubukan niyang manatiling kalmado at makatuwiran tungkol sa sitwasyon. Matagal siyang tinitigan, at napagtanto niyang wala siyang kakayahang magsinungaling sa kanya sa sandaling iyon. Kaya naman, binigyan niya ito ng mahinang tango. Bakit mo ginawa yon? Sinubukan mo bang pasalamatan ako? Hindi ko kailangan mong gawin iyon, Elliot. Mula ngayon, hindi ko na kailangan na bigyan mo ako ng anumang espesyal na benepisyo sa kumpanya. Hindi ko kailangan na makisali ka sa anumang bagay na gagawin ko, okay? Parang nagmamakaawa siya sa pagtatapos ng kanyang pangungusap. Isang medyo gulat na tingin ang bumungad sa mukha ni Elliot habang nakatitig ito sa kanya. Ang nais lang niyang gawin ay tulungan siya, hindi niya gustong saktan siya. Kabanata 136. Sasabihin ko sa Departamento ng Pananalapi na ibalik ang kanilang mga pondo, at ibabalik ko ang trepeo sa organizer. Hindi ko kailangan ng kabutihan mo. Tumalikod si Anastasia para umalis pagkatapos niyang magsalita, ngunit agad na tumayo ang lalaking nasa likod niya. Wait, tahol niya. Nanlamig ang katawan nito bago lumingon sa kanya. May iba pa bang problema, Presidente Presgrave? Hindi ako makikialam sa iyong mga bagay na may kinalaman sa trabaho, ngunit gusto ko pa rin na alagaan ka ng personal ni Jared, malinaw niyang sinabi. Hindi na kailangan yan. Salamat, mariin siyang tinanggihan. Ano naman si Nigel? Tatanggapin mo ba ang tulong niya kung inaalok niya ito sa iyo? Sinaman siya ng galit na tingin ni Elliot. Siya at ako ay magkaibigan, samantalang ako ay kampan mo lang sa trabaho. We're practically strangers if we don't work together, mataray na sagot ni Anastasia. Muli siyang tumalikod para umalis. Mga estranghero,
Matagal bago natunaw ni Elliot ang kanyang mga sinabi. Ayokong maging strangers lang tayo. Sa wakas ay naiintindihan ko na ang nararamdaman ko sa kanya pagkatapos ng kagabi, at hindi ko siya pakakawalan. Alam ko na hindi siya tunay na sumagot ng oo sa panukala ni Nigel, ni hindi alam ni Nigel ang kanyang nakaraan. Ang nakaraan ni Anastasia ay naging mahirap para sa kanya na makasama ang sinumang lalaki dahil ang kanyang puso ay protektado ng isang hindi magagapi na kalasag. Bagamat sinabihan na siya ng kanyang lola na isuko na siya, ngayon lang niya napagtanto na huli na ang lahat sa puntong ito. Nahulog siya sa sobrang lalim, at hindi na niya maalis ang sarili sa babaeng ito. Pagkatapos noon, bumaba si Anastasia para salubungin si Felicia. Sinabi niya kay Felicia ang lahat tungkol sa gantimpala, ngunit mukhang hindi masyadong humanga si Felicia. Tulala ba siya? Napaisip si Felicia. Bakit niya gustong pabayaan ang lahat ng ito? Kahit na si Elliot ang nakakuha sa kanya ng trepeo at pera na ito, dapat lang niyang pahalagahan ang kanyang swerte. Hindi. I don't want this money. And I don't want the trophy also, giit ni Anastasia. Kung gagawin mo ito, masisira rin ang iyong reputasyon. Malalaman ng lahat kung paano ka umasa sa mga koneksyon para makuha ang iyong premyo. Sigurado ka bang gusto mong isakripisyo ang iyong reputasyon para dito? Tanong ni Felicia. May choice ba ako? Alam ito ng buong panel ng hukom, at para akong isang biro sa kanilang lahat. Mas gugustuhin kong pagtawanan nila ako sa loob ng isang buwan kaysa sa buong buhay ko, paliwanag niya. Hindi alam ni Felicia kung ano pa ang gagawin, kaya napabuntong hininga siya. Ikaw ang pinakamatigas ang ulo na nakilala ko. Oo naman, malugod kong ibibigay ang trepeo sa iba. Gagawin ko ito para sa iyo. Salamat, Felicia, masayang sabi ni Anastasia. Pagkabalik ni Anastasia sa opisina, pakiramdam niya ay kagagaling lang niya sa gyera. Masakit ang buong katawan niya. Humigop siya ng tubig at nag-zone out sandali. Sa sandaling iyon, napansin niyang may nagpapadala ng mga bulaklak sa harap na pasukan ng opisina. Maya-maya pa, tinulak ni Grace ang pinto ng opisina na may ngiti sa labi. Ang mga bulaklak ay para sa iyo, Anastasia. Hindi na kailangang isipin ni Anastasia kung sino ang nagpadala sa kanya ng mga bulaklak. Pinagmasdan niya ang medyo mamahaling asol na rosas nang maramdaman niyang namumuo ang sakit ng ulo. Wala siyang choice kundi kunin ang mga ito. Pagkatapos dalhin ang mga bulaklak sa kanyang mesa, tinawagan niya si Nigel. Hoy, nakuha mo ba ang mga bulaklak? Gusto mo ba sila? Nakangiting tanong ni Nigel. Tigilan mo ako sa pagpapadala ng bulaklak, Nigel, seryoso ako. Nakakaapekto ito sa trabaho ko. Hindi nais ni Anastasia na makaakit ng labis na atensyon sa kanyang sarili. Hindi ba kita mabibigyan ng bulaklak? Medyo nasaktan siya. We can keep in contact, and we can have meal together, but I just don't want you to send flowers, okay? It's a request, sagot niya. Deal. Bibilhan kita ng tanghalian ngayon. Nasa building ako sa tapat ng kumpanya mo. I just started renovating my office, nakangiting paliwanag ni Nigel. Mabuti, hayaan mo akong bumili ng pagkain na ito. Hindi nakaimik si Anastasia. Okay, I'll see you later, sagot niya. Pagsapit ng 11:30 AM, naghihintay na si Nigel sa harap ng pintuan ng kanyang kumpanya. Nang naroon na siya, huminto ang isang itim na kotse sa kanyang harapan, at dumaan si Ray sa kanya na may dalang salansan ng mga folder sa kanyang mga braso. Lumapit si Ray para batiin si Nigel nang makita niya ang sasakyan ni Nigel. Good afternoon, young Master Nigel, bati ni Ray. Napangiti si Nigel. Nandito ka ba para mag-drop ng ilang mga dokumento? Tanong niya. Oo, si President Presgrave ay nagtatrabaho dito, sagot ni Ray. Malaki ang opisina ng pinsan ko, pero pinipilit niyang magtrabaho sa kumpanya mo. Nagtataka ako kung bakit, tanong ni Nigel sa nag-aalalang tono. Ay itinaas ni Ray ang salamin niya habang nakangiti. Hindi ko alam ang totoong dahilan nito. Kabanata 137. Asteg. Dapat kang magpatuloy, kung gayon. Dito ako maghihintay na makakasama ko ang aking kasintahan ng tanghalian. Kumaway ang dalawang lalaki. Kakapasok lang ni Ray sa lobby ng opisina nang makita niya si Anastasia na papalabas na bitbit ang kanyang bag. Pupunta ka ba sa tanghalian, Miss Tillman? Oo. Sinaman niya ng tingin si Ray.
Sumakay si Ray ng elevator paakyat sa ikawalong palapag. Nang makita niya si Elliot na nakaupo sa tabi ng desk, sinabi niya kay Elliot ang kanyang nakita. Nabangga ko si Young Master Nigel sa ibaba, si President Presgrave. Lumapit siya para ilabas si Miss Tillman para mananghalian. Si Elliot ay pumipirma ng ilang mga papel, ngunit ang isa sa kanyang mga hagod ay naging baluktot pagkatapos niyang marinig ang mga salita ng kanyang katulong. Nakakunot ang noo niya habang kinukumpleto ang pirma niya. Pagkarating ni Nigel at Anastasia sa restaurant, sinabi ni Nigel sa kanya ang tungkol sa pagsasaayos na nangyayari sa kanyang opisina. Naghanda ako ng puwang para sa iyo, Anastasia. Sa hinaharap, maaari kang pumunta sa aking opisina kung kailangan mo ng inspirasyon sa trabaho. I'll make sure na uso at aesthetic talaga ang design ng lugar, he said. Halos may buga ni Anastasia ang kanyang tsaa sa kanyang bibig. Tumangala siya at tinitigan siya na may medyo walang magawang ekspresyon sa mukha. Bakit mo ako pinaghandaan ng kwarto? Sigaw niya. Kung ayaw mo nang maging designer in the future, you can just work with me. Bibigyan kita ng trabahong mataas ang sweldo. Nagplano na si Nigel para sa hinaharap. Sinusubukan mo bang i-headhunt ako ngayon? Ang pagdidisenyo ay ang tanging uri ng trabaho na kaya ko. Hindi ko alam kung paano gumawa ng iba. Hindi big deal iyon. Kakabili ko lang ng isang jewelry store, para doon ka magtrabaho palagi. Tinitigan siya ni Nigel sa mata saglit bago nagliwanag ang mga mata. Tama iyan. Bakit hindi ko naisip iyon kanina? Tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo, young Master Nigel. I don't think we'll even be able to remain as friends kung patuloy kang kumilos ng ganito. Gusto ko lang na maging magkaibigan tayo, ayoko nang bigyan mo pa ako ng iba. Sa natitirang bahagi ng kanilang pagkain, nagpatuloy si Nigel sa paghahanap ng mga paraan para kumbansihin si Anastasia na magtrabaho sa kanyang kumpanya, at talagang nadismaya siya sa pagtatapos nito. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik si Anastasia sa kanyang opisina sa tamang oras para papasok si Alice sa kanyang silid na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Balita ko ibinalik mo ang trofeo mo. Alam na ng buong kumpanya kung paano ka nanalo sa kompetisyon ngayon. Hindi ka ba nahihiya na magpatuloy sa pananatili dito? Napatingin si Anastasia sa kanya. Ikaw ang may tumawag sa akin kaninang umaga, tama. Hindi inaasahan ni Alice na magiging matalino si Anastasia upang mapagtanto ito, ngunit hindi nag-abala si Alice na itago ang anuman. Ang mundong ito ay tunay na puno ng mga taong kulang sa kasanayan at talino. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Alice. Naramdaman ni Anastasia na namula ang kanyang mukha sa mga nakakasakit na salita ng ibang babae. We're still colleagues, so I don't want to argue with you. Please umalis ka na. Binuksan ni Anastasia ang pinto para makaalis si Alice. Sisiguraduhin kong aalis ka sa kumpanyang ito sa lalong madaling panahon, Anastasia. Hindi natakot si Alice na ihayag ang kanyang tunay na intensyon. Nakangising sagot ni Anastasia. Titingnan namin kung mayroon kang ganoong mga kasanayan, sagot niya. Sinaman siya ng tingin ni Alice bago siya umalis. Habang iniisip ito ni Anastasia, mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Maaaring nakakuha ako ng ikatlong pwesto kung hindi ginulo ni Elliot ang bagay na ito. Nakakadismaya. Sinusuri niya ang kanyang draft nang kumatok si Grace sa pinto at pumasok na may kasamang babae sa likod niya. Ang batang babae ay nakasuot ng lahat ng uri ng mga branded na damit at accessories. Ang sabi ng babaeng ito ay gusto kanyang makita, Miss Tillman, anunsyo ni Grace. Pagkatapos noon, iniskan ni Grace ang kanilang bisita na may paghanga sa kanyang mga mata. May bitbit na babae ang isa sa mga pinakabagong modelo ng isang branded na handbag. Tiningnan ni Anastasia ang dalaga na may pagtataka. Hindi niya alam kung sino ang babae, kaya tumayo siya bilang paggalang. Hello. Maaari ko bang malaman kung bakit mo ako pinuntahan? Saglit na pinagmasdan ni Leia ang opisina ni Anastasia bago damapo ang tingin niya sa mga asol na rosas na nakalagay sa isang upuan sa sulok. May bakas ng selos ang sumilay sa kanyang mga mata bago siya tumingin kay Anastasia ng may pagmamalaki. Hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Leia Hart, at narito ako para pag-usapan ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ninyo ni Nigel. Naunawaan kaagad ni Anastasia ang sitwasyon. Hindi siya bisita. Nandito siya para manggulo. Bago pa makapagsalita si Anastasia,
Inilabas ni Leia ang isang silver card bago ito inihagis sa mesa ni Anastasia. Narito ang 10 milyon. Gusto kong iwan mo si Nigel. Natigilan si Anastasia habang nakatitig sa silver card at ang mapang asar na tingin sa mga mata ng babae. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Anastasia na siya ay nahihiya at nasaktan. Itinulak niya ang card pabalik sa dalaga. Alam kong marami kang pera, Miss Hart. Pero hindi ko kailangan ng pera. Kabanata 138. Pinaikot ni Leia ang kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti. Nagtanong ako tungkol sa iyo bago pumunta dito ngayon, Anastasia. Isa ka lang regular na designer ng alahas at single mother. Hindi ka kikita ng 10 milyon kahit na nagtrabaho ka sa buong buhay mo. Well, hindi ako pera-minded na tao. Kailangan mong ihinto ang paggamit ng iyong kayamanan para ipahiya ang iba. Dalhin ang iyong pera sa iyo. Kung gusto mo si Nigel, iyon ay sa pagitan mo at sa kanya. Huwag mo akong i-drag papasok, ito. Tumayo si Anastasia dahil ayaw niyang tingnan siya ng ibang babae. Nakakunot ang noo ni Leia habang pinagmamasdan si Anastasia. Bagamat nakasuot si Anastasia sa kanyang work outfit, napakaganda pa rin niya at napakabata. Siya ay may tipikal na sexy ngunit inosenteng hitsura na kinagigiliwan ng karamihan ng mga lalaki. Nabalitaan ko na iniligtas mo si Nigel noong nakaraan, kaya naman medyo mabait ako sa iyo. Gayunpaman, gusto ko ring malaman mo na ang mga magulang ni Nigel at ang mga magulang ko ay nakagawa na ng mga plano na i-matchmake kami ni Nigel. Hindi mo kami mapipigilan, kaya dapat ay umatras ka na lang para sa ikabubuti mo. Isang kumpiyansa na tingin ang bumungad sa mga mata ni Leia nang ibuka niya ang kanyang mapupulang labi sa isang mapang uyam na ngiti. Si Anastasia ay hindi sigurado kung ang ginagawa ni Leia ay itinuturing na maganda dahil ginamit ni Leia ang kanyang pera upang ipahiya siya sa sandaling pumasok si Leia sa kanyang silid. Tinutuya niya ako mula sa sandaling pumasok siya. Kahit na hindi ako magpakasal kay Nigel, hindi ko gugustuhing pakasalan niya ang isang babaeng tulad niya, naisip ni Anastasia. I'm sorry, but I'm really busy, Miss Hart. Pwede ka nang umalis kung wala ka nang sasabihin. Ayaw ni Anastasia na mag-aksaya ng oras sa kanya dahil walang punto sa paggawa nito. Ikaw, naramdaman ni Leia na kumukulo ang galit sa kanya. Bakit hindi ito sineseryoso ni Anastasia? Hindi pa ba sapat ang yaman at katayuan ko para matakot siya sa akin? Kung gaano ka mayaman at makapangyarihan ang negosyo mo, Miss Hart. Naniniwala ako sa isang lipunang pinamamahalaan ng mga batas kung saan ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Hindi ka nasa itaas o nasa ibaba ko, kaya wala kang karapatang gamitin ang pera mo para guluhin ang buhay ko. Matibay na pahayag ang ginawa ni Anastasia. Natahimik ulit si Leia. Ikaw, siguradong nakatira ka sa ilalim ng bato sa buong panahon na ito, Anastasia. Hindi ganyan ang takbo ng mundo. Muling nagdilim ang ekspresyon ni Anastasia. Kung gusto mong pag-usapan kung gaano ka katalino, mangyaring gawin ito sa ibang lugar. Huwag mong istorbohin ang trabaho ko. Bumakas ang hiya sa mukha ni Leia. Hindi niya alam kung paano haharapin si Anastasia dahil si Anastasia ay tila hindi naman siya nananakot. Hayaan mo na si Nigel, kung hindi, may gagawin akong masama sa'yo. Idiniin ni Leia ang kanyang mga kamay sa mesa habang binibigyan niya ng malisyosong tingin si Anastasia. Hindi natakot si Anastasia at simpleng tumayo para kausapin siya mula sa parehong antas ng mata. Mukhang medyo confident ka, Miss Hart. Bakit hindi mo sabihin sa akin kapag nakuha mo na ang puso ni Nigel? Mukhang medyo confident ka, anyway. Walang kwenta ang pagbabante sa akin ngayon. Ikaw, namula ang mukha ni Leia habang si Anastasia ay naglakad papunta sa pinto at pinagbuksan siya nito. Narito, Miss Hart. Pinandilatan ulit ni Leia si Anastasia bago siya lumabas at sinara ang pinto sa likod niya. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Anastasia sa wakas ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ni Elliot noong huli silang nag-usap sa dinner party. Sinabihan siya ni Elliot na layuan si Nigel, dahil sinabi niya na makakasakit siya ng ibang tao kapag hindi niya ito gagawin. Parang nasaktan ko lang ang isa sa mga taong iyon. Bakit ba ako pumunta sa party na iyon? Wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi ako pupunta sa kaganapan. Kababalik lang ni Anastasia sa kanyang upuan nang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula sa kanyang ama. Hoy, tatay. Libre ka ba?
Anastasia. I want you to go somewhere with me, sabi ni Francis. May importante ba, Dad? Makatutulong kapag namamahala ka ng kumpanya sa hinaharap. Malapit na akong makarating sa opisina mo. Dapat kang magpahinga sa natitirang araw at sumama sa akin. Mariing utos niya. Pero Dad, protesta niya. Ito ay isang magandang pagkakataon, Anastasia. Ayokong makaligtaan mo ito. Bumaba ka na, sabi niya, muli. Tiningnan niya ang oras, 2:50 PM noon, at kakapadala lang niya ng kanyang draft kay Felicia, kaya wala na siyang masyadong gagawin. Maya-maya, tinawagan niya si Felicia. Gusto kong magpahinga sa natitirang araw, Felicia. Pagkatapos mag-apply para sa kanyang half-day off, kinuha niya ang kanyang bag at bumaba. Samantala, napatingin si Ray sa lalaking nagsasala sa mga dokumento sa opisina ng Pangulo. President Presgrave, Mr. Si Lehman ang pumalit sa pampanguluhang tungkulin sa pagkakataong ito, ngunit tila mayroon siyang sariling pakikipag-ugnayan pagdating sa mga materyales sa gusali. Sa tingin ko kailangan mong pumunta doon para batiin sila ng mag-isa. Kabanata 139. Isinara ni Elliot ang kanyang mga file at tumingin sa orasan. Tara na. Tinanong ni Anastasia ang kanyang ama nang makasakay siya sa kotse nito. Ano itong mahalagang bagay na sinasabi mo, Dad? Bakit kailangan mo akong naroon? Dalhin kita sa isang auction. Inaasahan ng aming kumpanya na makuha ang isa sa mga proyektong inaalok. At the same time, I also want you to observe the process para malaman mo kung paano ito gumagana kapag kinuha mo ang kumpanya. Napakurap si Anastasia. Hindi ba siya nagpaplano ng medyo malayo sa hinaharap? Bata ka pa, Dad. Hindi bababa sa isa pang 10 taon bago ako pumalit sa anumang bagay. Isang nakakainis na tawa ang pinakawalan niya. I just wanted to have you prepared a little early para hindi ka masyadong malito kapag kinuha mo na talaga ang kumpanya. Gusto ko talagang maunawaan mo ang industriyang ito. Si Francis ay isang taong may pananaw sa hinaharap. Higit pa rito, hangin na ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw kailangan niyang aminin na tumatanda na siya. Walang pagpipilian si Anastasia kundi ang sumunod sa mga plano ng kanyang ama dahil ito ang gusto nitong gawin niya. Ang auction ay isang grand event na ginanap sa ilang kumpanya, at pinangunahan ni Francis si Anastasia para makipagkita sa kanyang assistant bago sila sabay na pumasok sa hall. Nakahanap silang lahat ng mga upuan sa likod ng silid, at pinanood ni Anastasia ang maraming tao na pumasok. Mukhang napakalaking auction ito. Magkakaroon ba ng pagkakataon ang kumpanya ni tatay? Itinaas niya ang isang bote ng tubig at humigop sa kanyang inumin habang sinusulyapan ang kanyang paligid. Medyo curious siya sa paligid, at saglit niyang nilaybot ang tingin sa kwarto bago dumapo ang tingin niya sa 2 taong papasok sa kwarto. Malapit nang iluwa ni Anastasia ang kanyang inumin sa taong nasa kanyang harapan, ngunit itinikom niya ang kanyang mga labi para malunok ang likido sa kanyang bibig. Hindi lang mga malalaking boss na may malalaking tiyan ang pumapasok sa silid, may iba pang mga hugis at sukat. Ang 2 lalaki na kakapasok lang, halimbawa, ay may payat at matatangkad na figure na nagbibigay ng ibang aura. Sina Elliot at Ray iyon. Pareho silang nakasuot ng mga suit, at ang kanilang matalas na anyo ay nagkaroon ng malaking epekto sa lahat ng sumulyap sa silid. Hindi inaasahan ni Anastasia na makakabangga niya si Elliot sa isang maingay at masikip na lugar. Nandito rin ba siya para sa auction? Pinagmamasdan niya ito habang gumagalaw ito sa karamihan. Hindi niya ito napansin, at sumunod na lang siya kay Ray para maupo sa mas mababang baitang ng bulwagan. Sa huli, si Elliot ay nakakuha ng mga upuan sa unahan na panood ni Anastasia habang siya ay nakaupo sa tabi ng isang lalaking lubhang kalbo. Mukhang may pinag-uusapan sila. Hindi napigilan ni Anastasia ang sarili sa pag-uusisa. Gayunpaman, tinapik siya ni Francis sa balikat. Umupo ka, Anastasia. Magsisimula na ang meeting. Kung narito si Elliot para sa auction, ang iba pang mga boss ay maaaring magpahinga, naisip niya. May dahilan pa ba sila para pumunta dito? Ang kumpanya ni tatay ay hindi rin magkakaroon ng malaking pagkakataon. Pero makalipas ang ilang minuto, nakita ni Anastasia si Elliot na nakatayo. Sa pagtitig sa kanyang likuran, nasasabi niyang inaayos niya ang kanyang suit. Tumayo si Ray sa tabi niya, at nakipagkamay silang dalawa sa kalbong lalaki sa tabi nila habang saglit silang nagpatuloy sa pag-uusap.
Inabot ng kalbong lalaki ang kanyang kamay para paalisin sila, para siyang nagpapadala ng mga Diyos sa langit. Marahil ay matagal nang nakatitig si Anastasia sa lalaki, biglang tumangala ang lalaki. Pareho silang nagpalitan ng tingin, at agad na natigilan ang lalaki. Pinaikit niya ang mga mata para titigan siya, hindi niya inaasahan na makikita siya sa ganitong lugar. Mas naging makabuluhan ang mga bagay nang makita niya ang kanyang ama sa tabi niya. Saglit na nagkatinginan sina Anastasia at Elliot, isa sa kanila ay may mga mata na puno ng kuryosidad habang ang isa naman ay medyo misteryosong tingin. Biglang nagpasya si Elliot na manatili at humarap kay Ray. Hanap tayo ng mauupuan, utos niya. Pagkatapos noon, naglakad si Elliot papunta sa mga upuan isang row sa itaas kung saan nakatayo si Anastasia. Nang makita ni Ray si Anastasia, binigyan niya ito ng magiliw na kaway, at ngumiti ito pabalik sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niyang nakatitig siya sa pamilyar na mukha ng isang lalaking nakaupo lang. Dahil nasa paligid ang ama ni Anastasia, hindi talaga siya makapagsalita ng marami kay Elliot. Higit pa rito, magsisimula na ang auction. Kabanata 140. Sa kabilang banda, hindi naisip ni Anastasia ang sinasabi ng nasa entablado. Sa halip ay gusto niyang tanungin si Elliot kung ano ang ginagawa niya rito, ngunit kasama ang kanyang ama doon, wala siyang paraan para makipag-chat kay Elliot. May pag-asa pa ba tayo, Dad? Mahinang tanong niya sa ama. Umiling si Francis bilang sagot. Binabugbog ako. Sa anumang rate, ang kanyang kumpanya ay nakikilahok din sa bid. Bagamat hindi malinaw kung mayroon silang anumang pagkakataong manalo, kamakailan ay nakangiti sa kanya si Lady Luck. Sa tuwing pakiramdam niya ay wala ng pag-asa, sa huli ay mapipili ang kanyang kumpanya. Nangangahulugan ito na kailangang subukan ito ni Francis, anuman ang mangyari. Samantala, nakatitig si Elliot sa mahaba at umaagos na buhok na tumatakip sa kaakit-akit na likod ng babae. Ang paulit-ulit na tingin sa likod ng kanyang ulo ay naging sanhi ng labis na hindi komportableng pakiramdam ni Anastasia. May 4 na proyekto para sa bidding ngayon at ang isa na pinapansin ni Francis ay ang pangalawa. Matapos ipahayag ang kumpanyang nanalo sa unang bid, mabilis na sumunod ang pangalawang bid at hindi niya napigil ang kumuyam ang kanyang mga kamao sa pag-asa. Nang marinig ang pangalan ng kumpanya ng kanyang ama sa mga bidder para sa pangalawang proyekto, na-tense din si Anastasia dahil umaasa siyang mananalo ang kanyang ama sa bid. Sa pangalawang pag-iisip, hindi siya dapat magkaroon ng labis na pag-asa. Pagkatapos ng malawak na pagsisiyasat at komprehensibong pagsasaalang-alang, nagpasya kaming igawad ang bid para sa napakagandang proyektong ito sa sumusunod na kumpanya Tillman Constructions. Congratulations! Malakas na anunsyo ng host sa entablado. Habang umiikot ang ulo ni Anastasia, sinampal ni Francis ang kanyang mga hita. Nakuha namin. Oo naman, ang kanyang swerte ay hindi kapanipaniwala. Sa kabilang banda, nakikita niya ang ilang magkasalungat, hindi makapaniwala, at kahit na hindi mabasa ng mga sulyap na nakatutok sa kanila. Sa sandaling ito, isang tao sa harap nila ang sumigaw ng malakas, paano kaya ang isang maliit na kumpanya ay manalo ng ganoong kalaking bid? Maaaring ginamit nila ang kanilang mga koneksyon upang makakuha ng isang malakas na susuporta sa kanila. Habang naging pangit ang ekspresyon ni Francis, kinailangan ding lunukan ni Anastasia ang kanyang sama ng loob sa ngalan ng kanyang ama. Anong pinagsasasabi nung taong yun? Tingnan mo ang swerte ko kamakailan, Anastasia. Nanalo kami sa tender para sa ganoong kalaking proyekto. Masayang sabi ni Francis sa kanya. Masaya rin si Anastasia para sa kanyang ama, ngunit sa pagkakataong iyon ay huminto ang kanyang isip nang hindi niya maiwasang tumingin sa kanyang balikat kay Elliot. Nagkataon namang nakasalubong ni Elliot ang kanyang mga tingin habang nakatingin sa kanya ng may pagtataka, pagdududa, at pagtataka. Matapos siyang sumulyap ay tumayo ito at naglakad palayo na sinundan siya ni Ray. Sa puntong iyon, mas malinaw ang haka-haka ni Anastasia habang nagmamadali siyang tumayo at lumabas ng silid sa pamamagitan ng isang gilid na pinto, pagkatapos ay nag-jogging siya patungo sa pangunahing pasukan. Sa lobby, mabilis na nagtungo si Elliot kasama si Ray. Isang galit na sumugod sa kanila, huminto si Anastasia sa mga pintuan ng lobby at inabot upang harangan ang kanilang landas ng pag-urong. Ikaw ba, Elliot? Pasigan niyang tanong. Nanalo ba ang tatay ko sa bid dahil sa iyo? Gulong-gulo ang isip niya.
Bakit nagpapakita ang lalaking ito kung saan-saan? Bakit lahat ng bagay may kinalaman sa kanya? Nakatitig ng walang pakialam sa kanya, sumagot siya, wala itong kinalaman sa akin. Hindi ako naniniwala sa iyo. Bakit ka napunta sa bid, kung gayon? Nagpatuloy si Anastasia. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa iyo. Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata na parang nakatingin sa isang estranghero. Ikaw iyon, hindi ba? Ang kumpanya ng aking ama ay hindi magiging sapat na malakas upang manalo sa bid kung hindi. Sabihin mo sa akin kung ikaw iyon. Isang sagot lang ang gusto ni Anastasia. Mangyaring itigil ang paggawa ng mga bagay na mahirap para kay President Presgrave, Miss Elliot. Nahihirapan si Ray na panoorin ang pakikipag-ugnayan. Anong tinatago mo? Bakit ayaw mong magsabi ng totoo? Na may maningning na mga mata, pinandilatan ni Anastasia si Elliot, hindi siya binitawan. Hindi ko kailangan ang pakikialam mo sa mga usapin ng pamilya ko, Elliot Presgrave. Hindi mo ba naiintindihan iyon? Talagang nabigla siya. Paanong napakahirap para sa kanya na tanggihan ang kanyang pagbabayad. Biglang sumabad ni Ray, ang kumpanya ng iyong ama ay hindi makakaligtas sa lahat ng mga taon na ito kung wala ang tulong ni President Presgrave, Miss Tillman. Shut up, babala ni Elliot kay Ray. Gayunpaman, nawala ang lahat ng lakas ni Anastasia para lumaban. Nangangahulugan ba iyon na palaging kailangan ng Tillman Constructions ang tulong ni Elliot? Nangangahulugan din ba iyon na ang pagpapalawak ng Tillman Construction sa mga maikling taon na ito ay hindi dahil sa swerte at pagsusumikap ng kanyang ama, ngunit dahil palaging may tumutulong kay Francis sa likod ng mga eksena?